Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney J. Isa sa mga paborito ko na abogado, vlogger, nagpapaliwanag. Kinontra niya yung pahayag ni Senator Lacson na mathematically impossible daw yung pag-deliver ng 805 billion sa malimaleta sa mga opisyal sa gobyerno. Kasi yun ang privilege speech ni Senator Lacson. Hindi daw imposible daw. Sabi ni Attorney J, pwede. Imposible nga ba ang payag ng mga dating sundalo? Question mark. Tungkol sa paghatid nila ng limpak-limpak na pera sa mga iba't ibang politiko? Ayon po kasi kay Senator Lacson sa naging privilege speech nito, ay abot na po ng 5 taon kung i-withdraw, bibilangin, i-repack at i-deliver po ang 805 billion sa iba't ibang lugar sa bansang ito. Kaya logistically at mathematically impossible daw po ang aligasyon ito ng mga dating sundalo. At ito raw po ang dahilan kung bakit ayaw nitong pabuksan ang Blue Ribbon Committee upang sila ay makapagtistigo. So, balit, mathematically impossible nga ba ito? Yan ang tanong. Kasi, kay Lacson lang yun, yung kanyang side. Ito ngayon ang counter-argument. Ang ganda ng abogado talaga. Salamat po, Attorney J. Sabi niya, opo, imposible kung bibilangin mo po manually ang isa-isa, ang bawat 1,000 sa 805 billion pa nito, imposible kung isa-isa mong bilangin. Ngunit, kung pag-aralan po ninyo ng gusto ang sinumpang salaysay ng mga dating sundalo, maliwanag po sa mga larawan na nakadikit po dito na pinos ko pa ngayon ang isa sa mga ito. Yan, nakita ko sa picture na nagwi-withdraw po. Wini-withdraw po nila ang pera na nakabalot na po na tig 20 million ang bawat supot. Okay, ipakita ko muna yung litrato Klaro. I hope makita ninyo. Dito sa tabi, paano ko ba maipakita? Ito, isang malaking supot, puros tig 1,000, sa isang supot, 20 million na yan. Yan ang wini-withdraw nila sa mga malakihang withdrawal. Yan So ilang yan? 2 supot ata. Hindi, marami. 1, 2, 3. By supot tig 20 million. So hindi mo na yan bibilangin. Kasi tayo, nasanay lang tayo, pag magpunta sa bangko, bibigyan tayo ng isang bundle, 100,000. Tama ba yun? Tig 1,000 na 100. 100,000. Ganon tayo. Sa kanila dahil big time na mga withdrawal, first time kong makakita ng ganyang withdrawal, isang supot, 20 million kaagad. Ito ang hindi nakikita ni Senator Lacson. So, dali Nasaan ito? Nakabalot po ng tig 1 million o tig 20 million bawat supot, depende po sa laki ng win-withdraw. Saan ba to? Dahil ganito po talaga ang lakaran sa bangko kapag malaki ang cash po ang wini-withdraw ninyo. Nakabalot na po ito ng tig 1 million o tig 20 million bawat supot, depende po sa laki ng wini-withdraw ninyo. At kapag sinamahan pa po ninyo ng mga automated counting machine ang pagbibilang po nito, na makikita rin po sa mga larawan na mayroon po sila nito. Meron ng machine. Yung isang balot, supot na 20 million, ilalapag lang sa automated counting machine, binibilang na ng machine. Ang isip kasi ni Senator Lacson, mano-mano, bibilangin ng mga sundalo. Hindi, may technology na. Kaya posible yung pag-deliver ng 805 billion.
kayang-kaya na pong i-distribute ang ganito kalaking halaga sa loob lang ng maliit na panahon po. Oh, ako agree ako dito kay Attorney G. Salamat po, Attorney G. At ito po ang dahilan kung bakit pilit po akong nananawagan na imbestigahan na po sana ng Senado ang isyong ito. Katulad po ng nauna ng ginawa ni Miss Jessica Soho na isa pong nirerespetong alagad ng journalismo. Dahil una po ay umamin na si Ombudsman Rimulya na totoo pala ang paratang laban sa kanya. Na nakipagkita po talaga ito kina ex-Senator Trillanes sa sariling bahay po nito. At kagabi naman po ay inamin na rin ni ex-Senator Trillanes na matagal na raw po itong nakikipagtulungan sa mga kinauukulan tungkol po sa mga kaso laban sa dating Pangulo. At ayaw lang po nitong magbigay ng detalye tungkol sa mga pagpupulong dito dahil daw po sa security concerns para sa kanilang mga testigo. At ngayon po, kitang-kita na po sa larawang ito na posible po talaga ang pagdi-deliver ng ganito kalaking halaga ng pera nang naayon po sa sinumpang salaysay ng mga dating sundalo. Kaya kung may pagdududa pa po si Senator Ping sa mga aligasyon ng mga ito, ang pananaw ko po ay hindi na ito magagamot sa isang privilege speech lamang kung saan ilalabas mo lang dito ang pag-agam-agam mo. Di po ba mas mainam kung imbitahan mo na lang ang mga ito sa Senado at gisahin mo sila sa harap mismo ng plenaryo? O hindi, not necessarily plenaryo. Yung hearing talaga, gigisahin mo. Doon mo mapapatunayan kung nagsisinungaling ang mga Marines at pwede ngang kasuhan eh. Eh bakit tayo patawan? Di ba? Bilang isang abogado, naiintindihan ko po ang discarding shoot the messenger pagdating po sa pag-iwas sa mga isyu. Yung tipong sisirain mo na lang ang kredibilidad at pagkatao ng mga testigo, imbes na harapin mo ang diretso ang aligasyon nito. Subalit, hindi po uubra ito kung ganito po karami ang mga handang tumistigo at ganito po kaseryoso ang mga paratang nito. Dahil kailangan mo pong palabasin na puro masasamang tao ang 18 ito. Na ang kasalanan lang po nila ay nagtrabaho sila bilang security at sumunod sa mga utos ng maling tao upang kumita lang alang-alang sa pamilya nito. At lilinawin ko lang po na hindi po ako masyadong interesado sa mga bangayan at pamumulitika ng mga pinuno natin sa bansang ito. Interesado po akong malaman kung ano po ang nangyari sa sandamakma na perang ipinamumudpud po ng dating sundalong ito. Dahil pera po namin ito at kinabukasan po namin ang pinaglalaroan ninyo. Magandang umaga po mga kaji po.